teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. But as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
aking paglilingkod sa'yo. Ang buhay kong ito ay alay ko sa'yo. Ano man ang mangyari sa magulong mundong ito, kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa'yo. Kailanman ako'y hindi tatalikod sa aking paglilingkod sa'yo, Panginoon. Subukin man ang aking pananampalataya, kung ang buong kaluluwa'y handog sa Kanya, kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa'yo. Kailanman ako'y hindi tatalikod sa aking paglilingkod sa'yo, Panginoon. Maglilingkod ako sa'yo. Good morning, Jesus! Ako'y galak na galak sa'yo, O Yahweh, dahil ika'y hindi nagpapabaya. Ako'y galak na galak sa'yo, O Yahweh, dahil ika'y hindi nagpapabaya. Sa kabila ng maraming pagsubok dito sa mundo, ika'y laging nandyan sa tabi ko. Patuloy ang daloy ng pagpapala, di lang isa o dalawa, napakarami, napakarami pa mula sa'yo, mula sa'yo, napakaraming darating. Salamat, salamat sa'yo, O Yahweh, aming Diyos. Ika'y hindi nagbabago, ika'y hindi nagbabago, ika'y hindi nagbabago. Magandang umaga po sa ating lahat. Kasama ang ating Panginoon sa umagang ito. Magbubunyi, magluluwalhati at patuloy na magbibigay papuri sa kanyang pangalan. At kanya na nga, habang kinakanta namin yung opening, sabi ko, mukhang madrama yata ang aming episode. Kasi yung mga pagsubok, mukhang dramatic yata yung dating. Anyway, bago tayo dumako dyan, tayo manalangin muna sumandali. Ama, muli,
ang pinakamataas na papuri, luwalhati, pagsambat, pasasalamat ay tanging sa iyo lamang. Narito po kami sa aming kawalan, handang paggamit at handang sumunod sa inyong nais ipagawa sa amin tuwing laging may ganitong yugto sa awit ng pag-ibig. Samahan niyo kami at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo, mangusap ka sa bayan mo. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, siyempre, ang kasama ko dito ay kilalang kilala niyo na. Ba't inimbita pa? Ayan. Kasi po, ayun nga, ang instruction ka ni Pastor sa awit ng pag-ibig para mas makilala pa. Ayan. No? Lagi naman natin nababanggit sa mga episode ng awit. Kasi akala nila, ang mga Christian, ay mga Christian na yan, ano na yan, wala nang mali dyan. Ay, hindi na, wala nang kabiguan yan kasi naki-Lord. Ay, wala ho sa Biblia yun. Okay? Dito ho sa awit ng pag-ibig ay isinasalaysay ang tunay na buhay ng isang Kristiyano with the struggles, with the failures, with the difficulties. But on top of all of this is the power of God working in our lives. Kaya malakas ang loob namin magpatuloy. Kung kami lang, ay, uwian na tayo, no? So, kasama ko po dito ang, siyempre, ang mapitagang ina at ang kanyang kagalang-galang na anak. Ayan. Anak ko po kasi, anak ko po ito sa binyag tuloy, sa kasal. Ayan, tawagin natin, Sister Birds Vito. Bati po. Hello, good morning, Jesus. Thank you, Lord, sa opportunity na nandito na naman po, nag-guest na naman at Saturday na. Hindi na yung daily. Kasi last year, na-invite kami yung choir naman. Kaya salamat sa Lord at kaming mag-ina ay nandito sa inyong harapan. Thank you, Lord, sa mapapanood na magkaroon ng aral, pati ako matututo. Kaya thank you, Lord, sa opportunity. Ayan. Thank Di you, ho Lord. mahihain, di ho ba? Kinakabahan pa yan. Okay, tawagan naman natin si Angel. Ayan, good morning Jesus and good morning po sa lahat. Unang-una, good morning sa mga taga Makati, sa mga CSM, lalo na po special shoutout sa outreach na assignment namin sa Kailaway, sa Calo, tsaka sa Mendez. And hello din sa CSM Makati. And sa aking mag-ama, si Gio, tsaka si Gap. Ayan, pareho na ho silang nanay at in fact si Sister Angel ay nanay din ng bayan, ayan, ng CSM. So talagang tanong pa rin natin, no? Ang tanong na gusto natin sagutin ay sino nga ba si Sister Angel? Pero syempre, paano mo malalaman kung sino si Sister Angel kung di natin tatanungin yung pinanggalingan? Ayan. So Sister Birds, wag mo ikwento mula panahon ng hapon na yun lang yung bang, sino si Sister Angel nung bata pa siya? Si Angel ay masunuring bata. Parang si Dave din. Tatlo sila. Doon lang ako sa panganay nahirapan. Pero ngayon nag-deserve na rin kay Lord si Dennis. Kaya thank you Lord sa dalawang ito. Kasi pag pumapasok sila sa school, halimbawa preschool, si Dennis syempre una. Tapos nag-enroll yung dalawa. Parang winalis daw yung gulo ng kuya nila. Ano ra? sa tinunong dalawa. Parang winalis. Parang winash away yung record. Nilinis yung record ni Dennis na talkative, gano'n. Kasi napaka-active talaga ng kuya nila. Kaya thank you, Lord, at lumalaking, talaga hindi ako nahirapan. Pero anong isang distinguishing quality ni, pag sinabi mo, ay si Angel yan. Ayan. Anong isang characteristic ng, tas blow out mo siya mamaya. Yung isang distinguishing characteristic ni Angel na, ay si Angel yan. Ano po? Friendly sa mga... Miss Friendship. Opo, lagi siya ninanakaw ng mga kapitbahay namin. Oo, tapos pagsasalitain siya ng mga English, kasi ano siya, English speaking daw nung panahon na yun. Opo, parang sigap niya. Talaga? English ng buwan mo, lahat ng objects, ipapa-English. Kaya natutuwa ako na wala na naman si Angel, nandun naman yan kay Aling ganon. Kinukuha siya sa patok. So, cute siya sa madaling salita. Bibo. Opo. Pero sa kanyang karakter, yung isang ugali na sabihin mong si Angel yan. Masunurin talaga. Kasi kahit sa bawal mag-boyfriend, sinunod niya yun. hanggat hindi graduate ng college, makikita niyo ako sa harap ng pinto ng school kapag nabalitaan ko.
Napakamasunurin po talaga. Oo, tinalo nyo pa pala ang principal. Ano? Okay. Principal kasi siya eh. Okay. Siraan naman natin ng konti. Kasi masyado nang mataas eh. Ano yun naman palagay mong si Angel din to, pero it's more of, wala namang perfect kasi. Ano naman masasabi na, ay nako Angel, baguhin mo nga yung, ayan, ano. Yung orderliness. Kasalanan yun. ano ibig sabihin, no? Mausi. Mausi. Opo. Example ng mausi. Mama, meron akong mga ganong project, kailangan tapos na yun sa ganitong araw, kailangan nakabili na. Kaya ako naman, kahit na nahirapan noong panahon na yun, kailangan binibili ko kasi matalino po eh. Sulit. Masungit na matalino. Sinabi ka na nga ba, wala narinig ka. Okay. Sulit po eh, kasi grade 6, valedictorian. Saan ka na? High school, scholar siya eh. Wala akong binabayaran, kundi computer. Kasi noong panahon noon, ang computer may bayad. Bagong-bago. Opo, bagong-bago. Siyempre, Valedictorian din. Ang dali-dali niya ipasok sa mga school na nagbibigay ng scholar. Mr. Bertz, paano masasabi na i-promote naman natin siya ngayon? Sige po. Anong palagay mong greatest influence mo kay Angel? Isa lang ha? Greatest influence mo na, sabi mo na, kinontribute ka, si Angel, ako nag-contribute siguro niya. po yun, yung disciplinarian kasi ako, yung disiplina po. So ganun Nakuha talaga niya. kahalaga ang disiplina. Opo, nakuha niya. How is she as a disciplinarian? Super higpit. Mahigpit talaga. Give us the gory details. For example, pag nung bata pa kami, pag sinabing matutulog ng hapon, matutulog, tapos gigising kami ng mga 3, tapos pwede na kaming maglaro sa labas. Pero pag sumitsit siya, tumawag, ibig sabihin, papasok ako sa bahay, kailangan ko lang magwalis, tapos tatakbo ulit ako. How were you taking it? Bata ka di ba? So, ano sa iyo ang mindset mo doon? Ang mindset namin magkakapatid, kasi mahirap kami ni Nung Orny eh. So parang ang pagpapalaki sa amin, kami dati, tough love. Parang kailangan sumunod talaga kami. Walang emotions, ganon. Hindi kasi showy si mama dati kasi parang lahat din kami naintindihan namin na there's no time and room for emotions kasi mahirap tayo. Kailangan natin mag-strive. Wow. Kailangan nating ganito, walang arte-arte, walang Paano mo siya ang bata malleable, pero ikaw, sa'yo mismo, how were you, at that age, hindi ngayon, at that point, paano mo siya tinitingnan? Anong attitude mo? Parang wala naman kaming naging issue eh. Tinanggap namin kasi nagugutom kami. So kailangan din talagang, alam mo yun, parang, magbenta. Pag-uwi mo, pag ng school, hindi laro-laro ka tulad ng ibang bata. Kailangan kong pumunta sa palengke, bumili ng pangyema. Pag-uwi, magkakat na nung cellophane, tapos magluluto na si Kuya, magbabalot na kami. Tapos bibilangin ko yan. Ito ibebenta mo, bebenta mo. Wow. Kinabukasan, kailangan ibenta mo muna yon para magkaroon kami ng baon, magkaroon kami ng ulam. Tapos bibili ako ng ulam, hati kami ni Dave. Iiwan ko sa kantin, sabihin ko, yung kalahati po kay Dave. Pag matumal ang benta, wala kaming baon. So, wala ka kain. So kailangan, talaga, kaya parang namin, kaya walang room for emotion. So growing up talagang tough din, kumbaga, na-discipline talaga kasi hindi ka pwedeng umarte-arte. So if you're going to have, let's say, example lang, kilala kita lahat nakaprogram sa'yo no? Yes. Anyway, just in case you'll have more kids now, whatever, would you have the same or medyo refined paano mo siya gagawin? Actually, Orny, yun yung, hindi naman sa ironic, pero si Lord talaga, marami siyang ways para matuto ka. Siguro, kay mama kasi natuto kami na you have to be disciplined, you have to be OC. Kasi nga, we were striving. So, iniisip ko na feeling ko, ganun din ako magiging as a mom, as a parent, disciplinarian, achiever ako kasi competitive ako kasi nga again, kailangan namin mag-strive dahil nagugutom kami. So parang feeling ko, kailangan pag nagkaanak ako. Pero yung surprises talaga ni Lord, hindi mo maano talaga na binigyan ako ng kid with a special need in which you cannot apply what has been applied to me growing up. Kasi hindi pwedeng ganun, matitrigger mo siya. Hindi pwedeng So, kaya ako nga tuturuan ka talaga ni Lord Alam mo yun, siguro natutunan ko na yung discipline, natutunan ko na. Pero ito ngayon, natutunan niya akong
maging pwede na ako magkaroon ng emotions. Pwede na-appreciate. Yung gratitude, yun ang pinaka-tinuro sa akin as a parent. Yung gratitude, appreciating the small milestone. Kasi sa amin, big milestone yun. Makapagsalita lang sigap na, maintindihan niya kami, big milestone sa amin yun. Okay. Madalas naririnig natin na excuse, ay mahirap lang kami. Minsan nga sabi, tulungan mo ako kasi mahirap lang kami. So makita natin yung attitude nila na they took that situation, yung pagiging mahirap, hindi para ilublob ang sarili nila sa kahirapan, kundi yun ang naging parang motivation nila to really excel. At yun ay naganap sa mga bata. So tanong kay Mommy Birds, you had your failures, right? Lahat naman tayo. And we're not going there, don't worry. But the thing is, ano ang masasabi mong greatest lessons? Parang ang simple question is, sino noon gamitin ko lang, sino si Aling Virgin noon? Sino si Aling Virgin ngayon? May pagkakaiba ba? Opo. Yung pagkatao niya? Yes. Yung anak na sumagot. Yes. Sige nga. Kwento. Kasi alam niyo naman na yung buhay namin, di ba? Single parent. Naging single parent ka, how old are the 2 kids? years old si Dave, nagme-milk pa. The eldest. Hindi, si Dave po, yung bunso. Youngest. Si 4 Dave. ako. Dave. 6 si Kuya. Okay. Ganon sila kababata. So, hindi ka pa Christian noon? I mean, wala ka pa sa gawain? Nasasama-sama na ni Sister Beng, pero against pa ako. Parang hindi pa ayokong tanggapin. Okay. Oo, ganon. Parang So, sino si Aling Virgin noon? matapang po ako. Pag may narinig akong nang away sa anak ko, Ang lulutsubin ko. susugod. Mother hen. Tapos yung teacher. Siyempre ako yung nagtuturo. Maliit ang check eh. Dapat perfect eh. Pupunta ako sa school bukas. Ganon. Nang susugod tsaka Opo. nanununtok. Sayang yung 1 point. 97, 98 yun eh. Dapat. Kasi teacher siya no? Oo. Okay, go ahead. Ganun po ako. Tapos yung sumasama na ako kay Sister Beng, nare-realize ko mali pala yung pagsugod ko. Tsaka sa mga PTA meeting, laging president. Diba? Kasi ang tapang eh. Mali pala yun, yung mga ganong ugali. Sino si Aling, ngayon? Ay, nung Aling Virgin ngayon. lumalim na ng lumalim, natuto na magpatawad. Kahit malaki kasalanan, wala na. Hindi ko na nararamdaman yung galit. Ganun pala yun. Okay. Thank you, Lord, talaga. Nawawala pala lahat. Ultimo yung yung taong nakagawa sa'yo na hindi mabuti, pakakainin mo, patutuloyin mo. Grasya ng Diyos talaga. Opo, grasya ng Diyos talaga. So, mga kapatid, yung butangera, pwede maging anghel. Amen. Amen po talaga. Kasi she's a very good example of the grace of God, the mercies of Opo. God. Gano'n kadali o kahirap yung proseso na yun na dumating ka sa ganyan? Kasi yun ang gusto nating pakita sa Opo. tao na, nagpatawad na ako yun na yun. Hindi, may proseso, hindi. Anong dinaanan mo proseso? Siguro ang dali ko palang tanggapin kasi nung nahiwalay ako, tapos si Dennis pasaway. Ang dali kong patawarin si Dennis eh. Tapos sabi ko sa kanila, Nak, kuya mo ang nangangailangan, lalo nating mahalin. Kasi layas yan. Pag umuwi, pakainin nyo ha, kahit wala ako dito. Ganun po, unti-unti. Pero the father, medyo natagalan ng konti. Kasi nga, pabalik-balik eh. Pabalik-balik kasi yung ginagawa. Ang hirap pala nung ganun. Gusto mo na siyang patawarin, tapos ulitin uli. Na-i-stop. Yun ang magandang yun ang magandang explore. Paano yun na sige, pinatawad ko na, Lord. May konti, umulit na naman, di ba? So paano mo siya pinrases? Dumating ka ba sa point na, ayoko na, bahala ka na? Parang Opo, talagang binigay ko na kay Lord eh. Pati si Dennis noon, binigay ko na. Sabi ko, Lord, kayo na po ang bahala. Basta ginagawa ko lang po yung yung tamang ugali, pinapa-attend ko ng prayer meeting si Dennis, pinipilit ko. Hanggat wala siya, hindi mag-uumpisa ang prayer meeting, mga ganun po.
Sa madaling salita, hindi mo sila binago. In a Hindi sense po. na, oy, ako hindi Ay, hindi no? po. Dadating ka sa point na enough is enough, that's it. Oo, susuko ka rin eh. And then, nung sumuko tayo, doon inumpisahang kumilos. Doon nagkaroon ng laya ang Diyos na kumilos sa puso natin, sa isip natin. And some people, yun nga, trust issue kay Lord. Minsan ba't hanggang ngayon nararamdaman ko to? Ba't ngayon halimaw pa rin ang tingin ko sa Kanya? Parang ganun ba? Pero we learned, kaya sabi nga ni Lord, di ba, those who remain up to the end, hindi naman yung end of the life, hindi yung tatapusin mo life ng kwentong ito, yung ending nitong kwentong ito. Pag ito ay sinundan mo itong kwentong ito, you undergo the process, then I will save you. Amen. No, yun. Total, nandito tong aling isa. Tatanong ko, how did you take this? Siyempre, dad mo pa rin siya. Okay? Tapos, alam mo naman yung kwento. So, nung bata ka, paano mo pinrocess ito sa iyong isip? Ano attitude mo at that time? Siguro, Ninong, feeling ko, o Yvette ni Mama, maaga ako nag-mature. Kasi ako yung sidekick ni Mama. Paano Kaya ako maaga ka laging nasasabi nag-mature? na, kasi nagugutom kami. Kasi ako yung lagi niyang gigisingin niya ako. Pag binigyan niya ako ng papel, alam ko na yon. Ibig sabihin may duty ako, may pupuntahan ako. Naglalakad lang ako na malayo, tapos isang oras akong tumatawag sa gate nung kung sino man yon. Tapos pag may lumabas, masaya na ako kasi ibig sabihin, may bibigay sa akin pera to. Tapos naibili na sa akin yan na ito yung papamalengkihin mo, ganyan-ganyan. Pero pag wala, malungkot ako niya kasi wala. Ibig sabihin may another lakad na naman ako. So, Ilan taong ka nun? Maaga siguro. Grade 5? Hindi lang. Siguro mga 9, 10, 11 yan. Diyan na nag-umpisa. Ano attitude mo? Siyempre, bira naman eh. Nag-mature. Parang, Hindi kayong nagsabi na, bira naman, ba't ako gagawin ito? Bata, alam mo yun? hindi naman ganun eh. Parang in-embrace ko lang kasi kailangan ko supportahan si Mama. Parang mas importante back then yung kailangan namin ko. Kasi ako gusto ko rin naman mag-aral eh. Kasi gusto kong mabago yung life. Ganon. So, kaya maagang nag-mature. Tapos, naging independent. Kasi nga, madalas, iiwanan kami ni Mama. O, ikaw na bahala dyan. Ikaw na bahala kay Dave. Ito na yung lulutuin. O, pag weekend, maglaba ka. Kasi umaalis si Mama eh. Niiwan niya kami pag weekend kasi malaki yung bayad ng tutor dito sa Makati. So she's at work. Yes. So practically, you take the whole responsibility. Kapag weekend po, yes. So parang gano'n. Tapos, and in all honesty, nung early stages talaga, galit talaga ako kay Papa. Kasi nga nagugutom kami, tapos ako yung ako yung inuutosan ni Mama, ako yung namumblema din pag wala kami. Exactly. Si Kuya kasi medyo, si Kuya yung nag-struggle talaga. It was challenging for him na hindi siya kumaga, na-paralyze siya. You're talking of Kuya Dennis. Si Kuya ko, Kuya ko po. Parang na-paralyze siya in a way na hindi siya maasahan ni Mama. So, sa akin napupunta yung responsibility. Kaya parang I had to mature and be independent. So, naggalit talaga ako noon kay Papa. Pero, yun nga, since lumalalim kami kay Lord, nakita ko rin yung maturity ni Mama tapos na-develop din. Nung na-feel ko na, ako naman, mabilis naman ako na nung lumalim na, tapos nag-core, binabago naman ni Lord yung puso mo. Kasi dati, pag sasabihin ko sa Patrick, ba't mo pa binibigyan ng additional? Sabi ko, okay naman, hindi niya naman tayo naalala nun eh. Ganun ako. Pero nung okay na, parang, tapos nung naramdaman ko na medyo okay na si Mama, handa na magpatawad, doon ko in-invite yung half-brother and half-sister ko. Tapos sinurprise namin si Papa ng birthday. Nagulat din si Papa. Tapos in-embrace niya ako na parang, natanggap na. Tapos pumunta kami tapos si Mama hindi talaga siya invited noon. Kasi hindi ko alam yung heart niya kung nasa. Correct. Pero, pumunta siya. Kumbaga ibig sabihin, okay na, handa na siya. Tapos yun, close sila ng mga kapatid ko, pati yung nanay nila. So, double cuts kayo BFF ngayon? sila. BFF kami. Ng mga Yes, alam mo nung wedding ng aking younger sister, tinitingnan kami ng mga tao pero we don't care. Kasi silang dalawa nag-chami-chamihan pa sila. Ganun sila. So, parang, this is it eh. Mga Christian kami. Yun yung tinuturo ni Lord sa atin eh. Kung sa mga mundo pa, ang pa-plastic naman. Ito hindi ba? Parang ang pa-plastic. Kasi nga, sa mundo, imposible yun. Imposible yun. Kaya di ba sabi niya, ako, civil ako. Siyempre, edukada ako. Nakita natin yung difference. No? Na may tinatawag na true transformation at may tinatawag na
best actor at best actress lang. At napakahirap sa mundo na hanggang kailan ka aarte, no? So, what made you who you are right now? Kasi matapang ka rin. Pero iba yung tapang mo eh, no? Unang-una, itong inaanak kong to, siya yung mag-aasawa ko dito, eto mararating ko. Okay, gusto kong i-explore ng konti yung kaya sabi ko kailangan ma-interview ulit ito. Hindi ba sabi natin, let the Lord have His way in your... Is there a change in Angel's mindset pagdating doon sa programa ng buhay mo na nakaprogram lahat? Pumunta tayo sa detalye later on. Pero yung change of attitude mo lang na o paano mo in-adjust na nakakatakot ka eh. Ganito, dapat ganito. Sabi ko, hindi naman pwede yun, di ba? So, ano nangyari doon? Totoo po yun, before, kasi nga, I need to parang strive eh. So, very competitive. Yes. So, talagang, halimbawa, about exam, kailangan 100 ako. Pag di ako 100, parang That bad? bad trip ako sa sarili ko. Parang, nagpabaya ka. Ganun pa. Kasi nga parang, ang sa akin parang, at least meron kaming ma-achieve. Not Kasi because of expectations or your own sariling expectation. Okay. Parang, kasi nga po parang, mahirap na nga kami. Parang alam mo yun, kumbaga yun na lang yung pinaka magiging may trophy mo. Tsaka for you to be able to, parang siguro thinking ko dati, for me to be able to fight fairly. Ganon. So very competitive, very kaya lang yun nga, medyo yung emotional quotient ko noon, alam ko medyo poor. Kasi ang taas ng IQ mo eh. Yun Hindi, tsaka kasi laging palaban. Ganon. Laging, laban ng laban. Ganon. So, lagi kang parang nakabantay. Lagi kang kailangan eh. Yes. Yun nga siguro. Mini-measure mo lagi. Lagi kang may estimation na dapat ganito, dapat kasi ganyan. parang I need to be successful. Hindi ba ganon mahirap yun? Mahirap. Back then, mahirap po kasi hard on myself talaga. Yes. So, ano nangyari? Nung nalipat na kami dito sa Taguig, dyan na talaga kami nag-active. Tapos, ang naging talaga, turning point ni nung Ernie, nung nag-respond kami sa pagtawag ni Lord sa pagiging core. Kasi it was a big commitment for me and Dave. Sa CSM. Oo. Kasi, nung tinawag po kami nun mga kapatid, hindi kami active. Kumbaga, active kami sa prayer meeting. Tapos pag sinabing sasayaw ang C5, walang issue, sasayaw kami. Pero kung ganun na kami kalalim, hindi pa. Pag sinabi nila Kuya Bong dati, tsaka na, sayo kayong C5, sige, walang problema. Pero hanggang dun lang, hindi ganun. Tapos nung tinawag kami na, ito na yung mga new leaders, kaya kami talaga ni Dave na parang, kasama namin sila PJ, alam namin mga since children, si Shane, si Ate Jam, parang, bakit tayo nandito? Tapos yun, it was a pivotal moment na, talaga, sabi ni Ninang Ria nun, January 11 na, unang meeting natin, mag-LTI tayo, ganun-ganun. So parang, sa amin ni Dave, parang, it's a yes or no. Alam mo yan, parang... So, because of the commitment. Of the commitment. At saka hindi pa kasi kami ganun feeling ko, kalalim back then. Pero when we said yes to the Lord, talaga naman, sobra-sobra naman yung binalik ni Lord sa amin. Nag-transform talaga. So, paano masasabi na hindi ka na gano'n na dapat ganito, dapat ganyan? Paano nabago yun? Nabago yun kasi ngayon, hindi ka self-reliant. Mas reliant ka na kay Lord. Mas dependent ka kay Lord. Tapos, before, dahil nga matapang, yung EQ mababa. Ngayon, mas mataas yung EQ. Kasi mas umaasa ka sa grace and mercy ni Lord. And at the same time, you're able to extend that grace and mercy to other people. Dati, Ninong, madamot ako mag-compliment. Parang feeling ko pinaghihirapan kasi yun. Dati madamot ako niya. Wala siguro nakakaalam nun, pero alam ko sa sarili ko. Hindi ako nagsabi na, uy, ang ganda niya. Uy, ang galing mo. Kasi parang sa akin, hindi, i-earn mo yan. Magaling ka ba talaga? Is that an attitude or is that something that you express orally? Both. Siguro both. Pero nung transform ako ni Lord, ngayon sabi ko sa'yo, alam nila Ate Heidi and kahit sa office, hindi ako madam. Uy, ang pugi mo. Ganon. Hindi ka naman nagsisinungaling, no? Oo. Hindi po. Wala naman nagsisinungaling. Kasi sabi ko, bakit ko nga ipagdadamot yun? Alam mo yun? Sabi ko, kung if that will make someone else's day, tsaka kung totoo naman, yun yung gift sa kanila ni Lord, ba't mo ipagdadamot? Because you're no longer competing. Correct. At saka isang nakita ko, there was one episode na
Hindi na babanggitin. Pero nasabi nga niya, ang dami niya expectations na dapat, I think at that point, you were at that point na expectation to ng Diyos, expectation ko sa mga anak ko, expectation. Sabi ko, wow, paano ka mabubuhay ng ganyan? And the reason tayo nag-i-struggle, at nakita naman ni Angel yon, is because wala nang papel ang Diyos eh. Ang Diyos ay may original blueprint eh. Ngayon, we try to have our own blueprint, which is in contrast to what God has for us. So, nung makilala natin ang Diyos, doon tayo medyo, hindi naman completely, pero medyo nag-withdraw tayo na, teka, baka nga may mali. Kasi hindi makakilos ang Diyos ng malaya sa atin. We are not malleable enough in the hands of God that He would be able to do exactly the uniqueness of angel na pinlano niya even before the foundation of the world. And that's the reason why people struggle. Kaya minsan sabi nila, puro na naman kayo si Lord, si Lord, si Lord. Of course, mahirap intindihin. If you don't go through the process, maririnig mo lang si Lord. Sabi niya, wala namang alam niya kundi si Lord eh. Pero tayo, we went through the process, so naintindihan natin na si Lord kasi may gagawin siyang mas maganda kaysa dun sa aking naiintindihan na maganda. And that makes Christian beautiful, you know? Yes. Totoo yun. So, mamaya pa, sige. Hindi ko tuloy. Anyway, Sister Birds, sa mga nanay na nanonood dyan, single mom, full-time mom, separated mom, whatever mom, what is the best advice can you give to them? Malayo pa naman ang Mother's Day next year. Mother's Day next, katatapos lang. Pero what would be the best advice that you can give to every mother na nandyan? Kasi po ako, sa sarili ko po yun eh. Kasi baka hindi naman pwedeng i-apply sa lahat ng mother. Ma-push ako eh. Hindi ako yung, attend kayo bukas hindi eh. Kailangan isama ko sila. Wala kaming pera, isasama talaga ang bata. Hindi mo pwedeng isama lang sa prayer meeting, isama sa fellowship, sa lahat ng gawain, kahit po kami hirap. Nakikisakay nga lang kami sa mga sasakyan, lalo na Sister Bell. Belen. Talagang naalala ko Sister Bell. Sister Beng, tinataksi kami. Kahit na nakakahiya na. Talagang, dahil nag-tutor ako, pag nagsumahod ako, kasama sila lahat. Kaya kailangan po sa mga parents, hindi lang salita eh. Kailangan po gagawin. Madali lang po sabihin na kay Lord niya ibigay, pero wala pong action. Hindi po talaga, walang magagawa talaga. Talaga pong dapat i-push. Totoo yan. Some parents have this wrong attitude. Ayokong danasin ng mga anak ko ang dinanas ko. So, sa iyo maganda yon kasi yun din ang fear mo. Pero in the positive way. But in some parents, they become protective. No, imbis na hayaang tumayo yung bata, pinabayaan. Pinabayaan. Tinulungan. May problema, andyan yung magulang. Pag bumagsak, andyan. Alam mo yon na hindi natuto yung bata. So, sa ating buhay Kristiyano, minsan hindi tayo maintindihan ng ating mga anak. No? Kagaya sa bahay naman, pag may problema, kahit problema ng matanda, at alam kong apektado buong pamilya, labas. Halika din sa sala, sasabihin namin yung problema. Ang maganda nun, hindi ka nagdadala mag-isa. Ang hirap magpakamartir. Kasi hindi naman natin kaya. Ito problema. Nagka-problema kahit yung mag-asawa, nagka-problema si ganito, nagka-problema yung anak kong ganito. Okay, sama-sama tayo. Let's pray about it. So, bawat isa may nakukontribute. Not necessarily solution. Pero alam mo yung, may kanta tayo, hawak, kamay tayo, magkabisig tayo. In the presence of God, of course. Alika, magdasal tayo lahat. So doon pa lang, natuturuan mo na mga bata na, oy, kasali kayo sa lahat, no? Although, very challenging yung dinaanan ninyo. And it came out very well. So, sa atin man, hindi naman lahat ganun kalaki yung problema. Pero sinasabi natin dito, huwag niyong i-spare sa pain yung mga bata. Kasi pag hindi natuto ng pain yan, pag yan tumanda, yung kanilang, what do you call this, yung ikli, no? Yung resilience. Yung resilience, wala. Kasi hindi mo tinuruan, hindi nasaktan, hindi nakadama ng kabiguan. Kailangan dumaan doon.
Kasi pag hindi mo, binigay mo lang pera, binigay mo lang lahat, iiwanan mo problema sa bata kasi walang karakter. Kaya lagi kong naririnig yan sa mga ayokong mangyari sa anak ko. Ba't nangyari uli? Kasi hindi mo tinuruan. No? Siguro nung araw, kontrabida ka, ba't naman ganito na? Pero lahat naman tayo, hindi ba? Kahit kami nun pinapalo. Pero ngayon, salamat pinalo kami. Hindi ba? Salamat piningot kami. Although may sabihin natin medyo brutal, no? Pero at that point, that was what was needed. No, hindi naman sinasabing gawin mo na. Ang Diyos, itong kailangan, sige. At this point, ito ang need, sige. So, hindi yan yung parang straight rule na, sige, gulpihin mo. Hindi gano'n, no? That's the good thing about having that relationship with God. No? At dahil dyan, kakanta si Sister Virgie. Sasamahan namin siya. Opo, sasamahan niyo ako kasi choir ako. Tama-tama yung kanta niya. Talagang leadership, The Lord is my shepherd. Okay, let's hear it. The Lord is my shepherd. I have everything I need. He lets me rest in fields of green grass and leads me to quiet pools of fresh water. He gives me new strength. He guides me in the right paths as He has promised. Even if I go through the deepest darkness, I will not be afraid, Lord, for You are with me. Your shepherd's rod and staff protect me. You prepare a banquet for me, where all my enemies can see me. You welcome me as an honored guest and fill my cup to the brim. I know that Your goodness and love will be with me all my life, and Your house will be my home as long as I live. A beautiful song that reminds us that there's only one shepherd, there's only one Lord, there's only one Savior. Samahan ako ni Sister Angel sa pagbabasa. June 28, 2025. Happy birthday to Sister Nor Kalingasan, Brother Patrick Besite, Brother RJ Denaco, Brother Jasper Lasar, Brother Bong Insyong, and happy anniversary kay Brother Carlo and Sister Mishi Medina. Happy birthday! Happy birthday and and happy happy anniversary! Happy anniversary, happy, happy, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy, happy birthday to you.
Happy Happy birthday! birthday! Happy Enjoy your anniversary! Enjoy your your day! Oh, kita mo, may habol pa. Okay, let's go forward with Sister Angel. No? Jel, question. Ano greatest frustration mo? Ang hirap nung tanong. Thank you Greatest frustration. Sige nga. Siguro, sige. Kasi ang dami mong gusto mangyari, di ba? Tapos, I'm sure naman, ang galing-galing mo naman, sobrang ka nung malakas sa Lord, no, walang frustration. Alam mo yung parang sabi na, or kung di man frustration, parang, I made a mistake on this one. Okay. Like, example lang to, akala ko kaya ko, hindi pala. Something like that. Sige, I'll give you 1 hour to think about it. Balikan niyo pa bukas. Siguro greatest frustration, nung wala pa ako kay Lord, na siguro parang, bakit kami walang pera? Bakit kami ganun? So you were asking yourself this question? Hindi naman, pero nararamdaman ko yun. Na, kasi parang you have to fight to survive. Yes. Exactly. You have to fight to compete fairly, ganon. So siguro yun yung frustration ko noon. Siguro hindi frustration ninong more on insecurities, marami. So inaamin mo yan, talino mo yan, marami kang Ang dami ko po insecurities. insecurities. Kasi walang aamin na iba yun, di ba? Ay, hindi ako po. Embrace ko insecurities ko. Okay, you give some example of your own insecurities. So back then, nung hindi pa po ako hindi pa ganun ka-active kay Lord, ang mga insecurities ko noon, sabi ko, kasi wala kaming pera, ni pambili ng polvo, wala ako. So parang alam mo, pag nakakakita ko ng mga bata na, alam mo yung alagang-alaga ng mga nanay na may good morning towel, alam mo yan, may polvo, tapos may kompleto yung hikaw, may necklace. Sinasabi ko yan kina Ate Heidi na kaya may something ako sa earrings and accessories. May fixation ako dyan. Kasi parang pag nakita ko yung batang babae na may earrings na parang, ay, ang ganda-ganda niya. Gano'n, ay, ang yaman niya. Ay, ang mukha siyang mabango. Yung gano'n na parang, wala kaming gano'n for that luxury. So parang yun yung insecurities ko. Tapos syempre sa school, alam mo naman, noon pa man, uso na ang pangbubuli. Competitive ako Pero hindi ako kagandahan. Hindi ako wala akong pang-ayos. So, nabubuli din ako ng mga mean girls. Na bakit ka cheerleader? Hindi nga yan maganda, hindi nga yan So you're getting all this feedback? Oo, nung high school ako, tsaka syempre, pabibo ako kasi kailangan, kailangan, nandun ako, nakikita dapat ako dahil How did you handle bullying? Lumaban lang, Ninong. Back then kasi wala pa ako masyado kay Lumaban Lord. na, I'm sure hindi ka nakapagsuntukan. Hindi naman. So what do you mean lumaban? Sa grades. Kumbaga, kaya ako nagsusumikap na kailangan mataas ako, kailangan I have to show them I can do this. Pag maniwala kayo pag weekend, pag summer, wala naman kami pang summer class. Pag summer, pupunta ako doon sa kapitbahay namin na tutor ni Mama na malaking bahay, yung may kompletong encyclopedia. Mm-hmm. Tapos nagno-notes ako. Ganon. Tapos wala kaming pambili ng books. Yung mga classmate ko na mayayaman, if-friend ko yan. Tapos hihiramin ko yung book, start ng school year, kokopyahin ko na yun. Magno-notes na ako. The whole year? Oo, hindi. Wala pa nga pang Xerox So notes talaga. So parang kaya, striving talaga. Striving po. So yun yung siguro yung mga insecurities ko back then. Pero nung naging, transform ka na ni Lord, you embrace the insecurities, tapos hindi ka na nakikipag-compete para may patunayan sa world. It's more of you're striving because you want to please the Lord. You want the people to see na anak ka ni Lord. Na, blessed ako. Hindi sa mukha lang akong blessed. Na blessed ako kasi anak ako ni Lord. Na I get these achievements not because I'm good, but my Lord is good. Ganun po siguro. So, sa madaling salita, nawala ang insecurities mo kasi in every challenges, you see to it that the Lord is glorified. Siya lagi ang itinuturo mo siya. Yun ho, ang isang, going back dun sa bullying, may nakita kasi ako sa aspeto dun sa, hindi mo sila kinonfront directly.
but you confronted yourself. Right? And I think that's what we should do, no? Pag may nagbubuli, kasi lalo kang may ikaw mismo, sa kanya, nakita niya, ano bang meron ako? Hindi ko kailangan makipag-away, hindi ko kailangan, because that's not the right way, kahit hindi ka pa Christian. Pero tinignan mo, anong meron ako? And I think every one of us, no, that's a good way of looking at a challenge, no. Wag yung, ay wala kasi ako nito, ay kulang kasi ako doon eh. Ang nakita mo is, anong meron ako? I'll develop this. No. O kasi Ninong, alam mo ang bullying, hindi lang naman din siya sa mga bata. Siya kahit lalo na sa workplace, it still happens. Kahit, I mean, at this age, that still happens. In what way? In different ways, no? In different forms. Halimbawa, example. Isa sa major na na-encounter ko sa former company ko, kasi nga competitive pa rin naman. Andun pa rin naman yung competitiveness kahit na naka-Lord healthy competition naman yes. yan. Oo. And again nga, you want to excel kasi excellence in ministry. Yun yung tinuturo sa atin. God is an excellent God, by the way. Diba? Yes. Tapos, may bagong lipat ako dun sa project na yun, or yung line of business na yun. Tapos mga mas matatagal na sila sa akin, tapos isa ko tapos yun, grupo sila, tapos pero pinili ako gumawa ng isang, parang taga-filter ako Ninong ng mga dispute. Mahigpit ako. Ang sa akin, kung hindi ka dispute, bakit mo i-approve? Kasi yung integrity mo naman ang maki-question. Okay. So, hindi ako nag-a-approve. Tapos, how are you being bullied because of that? Binubully nila ako sa mga parinig, tapos nagpa-Facebook. Ang ginawa ko noon, grabe yung prayer ko noon. Tsaka ko, social media detox talaga. Ganun ka, Sorry, pero walang nakaramdam, walang nakaalam, walang si Lord, it's just between me and the Lord. Na parang, Lord, this is not my battle, this is our battle. Teka, sandali ha. Pa-update ha. Yes po. Ano yung dito? Social media detox. Yung Educate us. Mag-disconnect. Ginagawa po yan ngayon kapag feeling nila masyado ng toxic sa social media. So, nagdi-detoxify sila, meaning hindi sila masyadong gumagamit ng social media. Yes. And you did that? I did that. I had to do that. And amazingly, you know what? And prayer really can move mountains. Kasi alam mo, eventually, mga naging friends ko yun, yung mga nambubuli sa akin. Oo. Kasi ako wala naman ako nagla-lunch ako mag-isa. Hindi ako independent naman ako eh. Sila kasi grupo-grupo yan eh. Click-click sila. Eventually sila yung sasama na, sila yung ganun. So si Lord naman talaga maging kakampi mo. Talaga wala totoo yung word of God. Parang nagduda pa eh, no? Yung sinasabi na God can turn your enemies into your friends. Yes, no? yes. Tsaka kahit anong posisyon mo, Ninong, ako, director na ako ngayon, I still feel that in a different form. Would you believe? It still happens in different ways na pwedeng, ang tawag nila ngayon, ano bang tawag sa ganyan, Ate Heidi? May ginagaslight? Ganyan na yung term ngayon eh, di ba? Please educate us. Ano ang gaslighting? Na parang it's making the victim na parang parang silang victim. Oo, ganon. Maraming chances. Halimbawa, Ninong, siguro example, I'm not gonna, generic lang. Siguro ang mga na-experience ko na for me is bullying kasi I'm a people manager so I know how to handle people din naman. Pero at any position, may mga chances na halimbawa, meeting to na ibang department, papatawag ka. Tapos right then and there, imamak ka in a way na kunwari they're not mocking you but they are mocking you. Pero you just have to be very diplomatic. I mean, kung wala ka, basta sagutin mo lang yung tanong. Pero of course it hurts. Talaga may mga nung in office pa, naglalakad ako niyan sa office palabas, tumutuloy yung luha ko na parang, sige lang, parang kasama ko naman si Lord, parang kayo naman ang sabing yung natin na no weapon formed against me by my enemy shall prosper. Correct. Yun. Kaya lagi ko talagang, Lord, sabi ko, kaya nga lagi yung sinasabi, kahit sa mga bata, hindi ko ma-imagine yung life ko na wala si Lord. Parang hindi ko talaga alam. Ang nakita ko kasi sa Christian, dahil ang hugot mo Diyos, hindi yung effort mo, hindi yung credit mo, walang bitterness.
Yun ang isang nakita ko. Kasi marami ako nakitang sabihin na natin, very successful in their career, pero ay nako, yung pinagdaanan ko, kinikwento nila yung hirap nila, nag-glorify yung pain, nag-glorify yung hardship. Sabi ko, nasaan ang Diyos doon? Tsaka you learn to extend the grace. Tapos ikaw pa yung nag-iintindi, kasi ganito yan. Feeling ko ganito kasi yung childhood niya o ganito kasi yung background niya. Ikaw na yung nagra-rationalize para maintindihan bakit ganun yung behavior ng tao na yon towards other people and you. And then you just pray for them. Alam mo kasi, ang truth of God is objective. Yes. That's how it is being defined now. The truth of God is the objective truth. Nagkakaproblema tayong madalas because it's not the truth of God that is being practiced, but the subjective truth. Kasi sinabi yung subjective truth, ito naintindihan ko kasi ito nararamdaman ko, nasasaktan ako ngayon. So you stand by your own hugot. Mabait naman ako, magaling naman ako. Kawawa ka naman. Kawawa. Ayun, doon pumapasok yung nagiging feeling mo, biktima ka. Ang sabi ng Word of God, we don't work to have victory, but we work from victory. At napakaganda na makita ito ng maraming tao kasi there will always be people who will put you down. No, siguro sa langit wala na no, nasa impyerno na. Now, what we're saying is the only place that there will be no such elements will be in heaven. But nakita ko rin na dahil dito sa mga ito, doon tayo tumapang Alam mo, ibig sabihin tumapang ka magmahal. Di ba yung tumapang ka magpatawad. Tumapang kang tignan uli itong taong ito. Minsan nakakainis na talagang. Pero minsan kaaway mo na ang sarili mo, pero hindi. Di ba? Oo. Have you experienced yes. that? Nag-argue kayo ng sarili mo. Sarili mo na, inaaway mo pa kasi ayaw mo nung idea mo di ba? So, minsan natawag sa inyo, mga lukaret, di ba? Sarili mo na, inaaway mo pa. Anyways, meron pa akong tatanong sa iyo. Personala naman, okay? Hindi pa personal yon, may mas personal pa. Sensya na ho kayo kasi ganun kami ka-casual magninong. Okay. You have a special child. At ikaw yung ganito. Kaya sabi ko, ano kaya ang reaction ni Angel nung ito dapat. Tapos, bakit? What was your first reaction? Yung totoo, yung reaction mo. Yeah. Yung totoo, and na-share ko naman na to several times na, to be honest, wala talaga kaming naging ni Brother Gio. And siguro you personally. Wala talaga, Ninong. What do you mean wala? Walang denial, walang regret, walang bakit ganito. Wala talaga Bakit? Ano yung mindset mo at that point? Siguro yung maturity kasi, tsaka yung relationship mo kay Lord nandun na. Kasi so Gap was growing up normally. Talagang normal, makikita mo yung milestones. Pero nung mag-4 na talaga siya, may mga episodes siya na parang, parang nagtatransform ka. Parang, sino ka na? Parang sabi ko, parang di ko na siya naiintindihan. Sabi ko, anak ko siya. Ba't di ko siya maintindihan? Sabi ko, hindi pwedeng ganun. So, sabi ko kay husband ko, pa-check natin. It's not gonna hurt just for us to Again, I always share naman na the reason why I had him assessed is for people not to see him in a special way or different way, but for people and for us especially to understand and educate other people how to handle and deal with him. So it's more in education. Ang thank you Lord talaga, wala kaming naramdaman na, Lord, bakit ganito? Lord, naman kami, faithful kami. Wala talaga, Ninong. Walang in all honesty. Kahit siguro si Mama, hindi yun na-feel sa amin. And I thank the Lord for that we didn't have to go through that. Para mag-process pa ulit. Wala talaga. The processing came more of, how do we do this? It's really more of like that. It's more of, Lord, how do you want us to handle? Yes. Ang sabi ko nga kay Brother Gio noon, tandaan mo, pinahiram lang yan sa atin ni Lord. So we will try our very best with His guidance na palakihin tong batang to. Kasi, syempre, bilang parents, may mga moments talaga na, paano na siya pag malaki na siya? Paano pag wala na tayo? Paano pag ganyan? Pero at the end of the day, alam mo, umuwi naman kami lagi sa, pinahiram lang yan ni Lord, di naman yan pababayaan.
So kay Lord ka talaga magre-rely. Yung self-reliance talaga kay Lord, tsaka dependency, andun talaga. Kasi you can only do so much. And hanggang saan lang naman ibibigay na lifetime sa amin ni Lord, diba? So, yun, wala po talaga eh. Kaya ko tinanong sa iyo yun, kasi nga may mga Christian families, si Shane meron din, di ba? Maganda naman yung mga attitude. Kaya iba kasi is, Lord, ba't mo binigay sa akin ito? Parang ang malas-malas naman namin na nagkaganito. Ang isa nakita ko ganito eh, you prepared yourself for any, as Christians, no? Kaya nga nasa prayer meeting tayo, we have our active prayer life, we read the Bible, because all of these are meant to cement our relationship with God in preparation for whatever challenge will come. Lagi kong nagagamit, sa akin ho kasi, practical yan, na ako ay 20 plus pa lang, vitamin freak ako. Kumbaga, vitamin monster ako. Pero nakita ko ngayon na magsi-73 ako because I prepared myself physically and even emotionally for that point na tatanda ako eh. Gumawa na ako ng paraan sa body, we're talking of the body na I take this, I don't take them as expenses, they're investment. So I now, at 73, kaya kong umakyat bumaba sa LRT, sa MRT, alam mo yun, na hindi humihingal, na wala kang maintenance. Why? Because I prepared. And I guess it's the same thing with us Christians. Now, God is saying is, build up your strength in me. Di ba? How would you put it in your own words? Siguro ang ginawa sa akin ni Lord, kasi nga, competitive, striving, what that taught me, having a child with special needs, it humanized me. Explain, please. Yung mas naging, you start to feel emotions. You have the right to feel emotions. Tapos, yung gratitude talaga. Kumbaga, kung grateful na ako before, mas inangat niya pa yung level ng gratitude ko. Kasi nga, every step talaga, every small milestone, thank you, Lord. Nakakagano na siya. Parang sa iba naman, mga milestone eh. Pero kami pagsigap, nagsabi lang na, halimbawa, tinanong ko, oh, Mommy is so tired. Why is Mommy tired? Because you're working so hard. Magkakatingin na kami ni Gio. Parang, may gano'n siyang sagot? Oo, may gano'n na siya. So, meron siyang awareness na, meron, may gano'n na siya. Tapos iba yung sharing ni Brother Gio na sabi, why do you love Daddy? Because he's sweet, nice. Sabi ko, how about Mommy? How about Mommy? Sabi ko, why do you love Mommy? Ang sabi pa naman sa akin ng anak ko, nice, sweet, work, I work daw. You earn money. Diba? Pero sa amin, kumaga parang, wow, nako-comprehend niya na yun. So yung mga small, yung gratitude talaga na parang the littlest things you learn to appreciate. And lastly, Ninong, so it humanized me, yung gratitude inangat ni Lord. It taught me to slow down. Ay, gusto ko yan, pakipaliwanag. Kasi di ba mausi ako, tapos may timeline. Sobra. Tapos, pero alam naman natin, si Lord may timeline. Pero all the more na tinuruan ako ni Lord na eto, hindi mo pwedeng bigyan ng timeline. May sarili silang timeline. Kasi nga yung development ng brain nila, kasi sa autism spectrum, it's brain imbalance. There are parts that are overdeveloped, there are parts that are underdeveloped. On how it's gonna be developed, it's the Lord's time lang. So, hindi pwedeng, hindi, kailangan ganitong age, nakakaano ka na. Kailangan, hindi ka na nag-bottle milk ng ganitong edad. Kailangan nakakapagsalita ka ng ganito. Kailangan ganito, kailangan ganyan. Kasi feeling ko kung hindi ganyan sigap, ganun akong nanay eh. Bakit hindi ka pa Kailangan ganito ka na. Ganon. So, sounds familiar. Alam mo bakit? Sa mga Kristiyano. Ang tagal mo ng Kristiyano, ganyan ka pa rin, di ba? Di ba? Bakit ganyan pa rin? Sometimes we Christians need to hear what she's saying. We need to humanize ourselves. Na ang taas-taas na expectation natin sa kapatiran, pero ikaw mismo, tignan mo rin sarili mo na ang tawag ko dyan, identification eh, na di ba? You're able to identify with the other person. Correct. In my case, I always ask the question, where is this person coming from? That's the only way you can actually understand the person. Kasi iba-ibang mindset na, iba-ibang level of EQ and IQ nga. So, para let's use that word. In order to humanize yourself, na hindi na ibang tao, is to see where that person is coming from. Ito lang ang kaya niya, sige,
hindi ko ipipilit yung hindi niya kaya. No? And that's where you learn to love. Kasi minsan akala natin, mamahalin lang kita kapag, di ba? Mamahalin lang kita pag bumait ka na. Mamahalin lang kita pag... Ayun sinasabi ng mami mo kanina pa, no? Yeah. Tsaka nung yun nga, yung sa timeline, tingnan mo si Lord naman, wala naman akong binigay na timeline sa sarili ko sa yung professional goals ko eh. Pero si Lord na yung nag-ano. Pakisabi nga kung anong trabaho mo. Hindi mo para pagmayabang. No? We want to see what God can do to a person who put their trust completely in Him. Although hindi naman perfect na. Pero nandun na yung commitment. Ayun. Ako po, so I work in an outsourcing company. So we provide employment to Filipino people. Kapag may hinahanap si client from other country, basta there's talent here in the Philippines, we provide that talent. Tapos we support them from the back end through yung mga HR, payroll, labor, engagement. So, What's your position? Director for Talent Solutions po. Okay. It's a big word, but what we're saying is this, it's not the position, no? It's who you are. Minsan kasi masyado tayong ay dapat ganito na ako. No, even in the church, anywhere, no, na kailangan meron na akong ganitong title. Pero ang question is, sino ka nung marating mo yung Kaya siguro sinasabi, it's really lonely up there. And it's lonelier if God is not there. Correct. Right? Yes. With all the kompetensya, Yes, jealousy, yes, yeah. competition, and everything. So, it's not the position, it's who you are wherever you are. Yes. Pero alam mo, Ninong Ernie, kahit na nandun ako sa posisyon na yon, I praise and thank the Lord kasi gamit na gamit ko yung training sa Comfy at saka pagiging Christian. Sige nga, ano yung 2 Timothy 2:2, paano mo ina-apply yan doon? Oo, yung take the teachings. Kasi, alam mo kung bakit? Kasi alam nilang lahat na Christian ako. And I'm very vocal about it sa company. And I'm very blessed that they respect and value my faith. Mm-hmm. Kapag may mga strategic planning kami, meaning all leaders globally, ako ang pinaglilid ng prayer lagi ng CEO. Mm-hmm. Sabihin niya, Pearl, would you like to say grace? Gusto niya ganon. Mm-hmm. Kahit mga party namin nun, so they value and respect that, which I appreciate. Ang nakakatuwa po, yung training natin sa Comfy na all walks of life kasi you deal with lahat na, kahit na nandun ako sa posisyon na yun, I don't look at myself na mataas. Pero, alam mo, kabiruan ko yung mga facilities namin, kahit anong posisyon, kilala nila ako na Miss Pearl. Si Miss Pearl, si Miss And I really try to build that connection. Kasi iba yung kapag nakikita kita as tao, hindi as employee number lang. Ganun. So, hindi yung position ko ang dahilan kaya mo ko irerespeto. Correct. Hindi yung aking authority kaya susunod ka kasi natatakot ka sa akin. Nirerespeto kita kasi ikaw, kung sino ikaw. I guess that's the most genuine definition of respect, no? Not because of anything outside of yourself, but it's who I am right now. Whether you're a parent, whether you're someone in authority, napakaganda na sabi nga, mas maganda sana ang mundo kung gano'n. Okay, I'll give you the last word. Whatever it is. Ayoko na sabihin, ano ba advice mo? Sige, have the last word. May last word pa ba? Oo. Hindi ka pa naman magpapaalam. Pero ang sinasabi natin is, in summary, para bang, how do you see the picture now in your life and how would you like to share this with other people? May journey ka pa, pero what you have right now is something that can be shared to other people. So, what are some of the values na palagay mong may share mo sa kanila? Siguro po, really living up to the Matthew 6:33, yung seek first. Madali kasi siyang sabihin, pero mabigat siya. Malaking ask kasi siya na si Lord lagi unahin mo. Kasi alam naman natin, as human, halimbawa kapag may problema ka, aminin natin na hindi naman talaga si Lord yung una means na nilalapitan. Talagang tendency mo sa nanay, sa best friend, sa kung kanino pa man, kay tita, kung kanino pa man, hindi talaga, huli si Lord kasi na-exhaust mo na yung lahat ng resources mo. Pero living up to that, Matthew 6:33, tsaka na kahit anong season in life meron ka,
kailangan talaga kasama mo si Lord. That's very important. Yung season na yon, may it be sabi, winter, summer, spring, or fall. Meaning, may you be in your joyous season, or fruitful season ka, or trying season mo. Dapat, si Lord talaga yung kasama mo. Kasi lagi nga po sinasabi, di ba, kapag na-bless na, nakakalimot na. Or minsan, kapag na-try na, bumibitaw kay Lord. So, importante po talaga yon. Tapos, yun, yung ano ng comfy na 2 Timothy 2:2, importante talaga na we are able to share talaga. Kasi, kumbaga, na-enjoy natin tong life na to with the Lord. Bakit hindi mo siya i-share? Di ba, yung sinasabi nga namin sa youth na, meron ka nga lang na-discover na masarap na restaurant, kung i-commercialize mo, huy, pumunta ka doon, grabe. Na dapat, ganun din tayo, pag sinishare natin si Lord, I really admire those people na very bold, very no inhibitions, walang ano na, kahit na anong, parang, Basta papasok lang si Lord, no? no? Pinopromote talaga si Lord, di ba? Na ibig sabihin, ganun sila ka-bold. And I want to be in that, alam mo yung level na ganun talaga ka-bold. So, let's take that opportunity. Ano pa ba? And yun, yung grace and mercy, and yung faith, yun laging sinasabi ni Ninang Rina, pagsusumikapan mo talaga. And for you to be able to really appreciate that, and you won't be able to extend grace, mercy, and you won't be able to stand strong through storms in life kung hindi ka rooted in Christ. So, titignan mo lang lagi yung cross, yung resurrected life in Christ na pag minsan nag-iimo, okay lang naman maging human. I mean, humanize yourself. No? Pwede kang umiyak, pwede kang malungkot, pero huwag kang magdadwell doon. Kailangan bumangon ka. And tignan mo lang yung cross na parang, imo-imo ka dyan, nakakahiya naman yung ginawa sa ni Lord, di ba? Sige, buhatin mo rin yung cross din, di ba? Pag na-realize mo kasi yun, parang, nga, arte-arte ko, parang dami kong imo in life, sometimes blessed na blessed naman ako. Yung ganon. So, yung really appreciating what the Lord has done for us and what He is continuously doing for us. Amen. Actually, Matthew 6:33, I would always quote that because that's the simplest equation to be blessed. Wala ka nang kailangan gawin eh. Kino-complicate lang talaga natin ang buhay natin. Ang sinasabi lang niya, unahin mo ako, hanapin mo ako. Di ba? Yung katwiran ko gamitin mo. Tignan mo, mag-work yung sa buhay mo. Eh, ayaw mo gamitin yung katwiran ko eh. Ayaw mo magpatawad, ayaw mo magganito, ayaw mo sumunod. Eh, kaya ka nahihirapan. Yun lang po, ganun po, yung Matthew 6:33 na yan, kahit na siguro hindi nakapag-aral, maiintindihan. No, hindi ka kailangan maging edukado para maintindihan. Minsan nakakaiyak kung sino pa edukado, hindi maintindihan. So, tignan po natin ito sa ating buhay. At dahil dyan, kakanta siya ng In My Life. Gusto ko lyrics nito. Yes, favorite song ko po ito. It's a story of her life. Na? Yeah. Sabayan nyo kami mga kapatid sa inyong mga bahay. In my life, I have never wanted anyone as much as I wanted you. You have been my greatest inspiration. You have been the greatest love of my life. In my life, no one loved me like you did. You even gave your life for me. You have been my greatest inspiration. You have been the greatest love of my life. Jesus, you're all I need. You're my Lord, my Savior, my friend. Oh, Jesus, you're all I need in my life. Jesus, you're all I need. You're my Lord, my Savior, my friend. Oh, Jesus,
Jesus, you're all I need in my life. You're all I need. And that should be the last thing that we would like to remind everybody, that we only need Jesus. Amen. Hindi yung wala ka nito, kulang ka lang. You only need Jesus. And the more we realize what it means, the more your life becomes richer. It becomes something great. Na dating parang, sabi nga nila, watay, parang wala nangyayari. But when you put your trust in Jesus Christ, something beautiful always happen. Hindi naman kailangang big time na big miracle. Yun nga yung kinikwento niya sa anak niya na meron mo sabihin na you work too hard. Parang, hello? that awareness, minsan mas mabuti, nakakaingit yung ganon, special child. Nakikita niya yon. Minsan tayo, sinasabi natin, normal tayo. Pero yung maliliit na bagay, hindi na natin makita. Hindi na natin mapasalamatan, hindi na natin ma-appreciate na ang Diyos ang kumikilos. We always want the big things, no? But the beautiful things in life come in small packages. It's always in small packages. So sa umagang ito, nawa ay ako, sa aking sarili, ay pagkausap ko to talaga, pag nag-usap kami dalawa nito, ay laging talaga naman kulang ang ilang oras. But thank you for coming, Sister Birds, anak, na hopefully sometime in the future we'll see each other again and update sa ating tawag dito sa awit ng pag-ibig. So awit kami. Sandali lang. Sige, kulang lang po ng may konti lang hong technical. Kapraso lang ho ito. So patuloy po ninyong subaybayan ang awit ng pag-ibig. Nag-evolve po siya eh. Meron na ngayong mga senior, meron na yung Singles and married. Oo, meron yung double cards, no? So gusto nating yung whole scope of life na bawat isa ay patuloy na makabahagi, no, na hindi lang naman mother and daughter, hindi lang father and son, kundi yung mga ibang bahagi pa ng buhay ng tao ay makitang, ay kaya palang pagyamanin ng Diyos, kaya palang mas gumanda pa. Ayan. So, yun ang isang bagay, yan ang isang layunin namin sa awit ng pag-ibig. At thank you po sa patuloy na napakahalaga po sa amin yung feedback na pinadadala nyo sa amin na lahat ay na-edify, may mga nakukuha. At doon sa mga nakaraang nag-guest dito, naku, salamat po. No? It takes grace to you to be able to tell us and share your lives. Ayan, kami po handa na ulit. It's a beautiful song. Blessed assurance, Jesus is mine. He will never leave me, forsake me. He's by my side. For my hope is in Him, like the snow and the rain, coming down from heaven. Blessed assurance, Jesus is mine. He will never leave me, forsake me. He's by my side. For my hope is in Him, like the snow and the rain, coming down from heaven. Lord, I believe in your words and your promises. Lord, I believe in your words and your promises. Lord, I believe. Lord, I believe. Lord, I
God bless everyone. See you Thank you, again next week. Lord. Bye-bye. God God bless. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel.